Magkaharap lamang itong dalawang lote na nakuha namin, isang 2,000 square meters itong merong kubo. Pagkatawid naman itong medyo madamo-damo ng kalsada dahil wala po masyadong dumadaan dito at pinakadulo na ito banda ng kalsada. Itong manggahan, ito naman yung pangalawang lote. Update naman tayo, bababa tayo, tingnan natin, kumustahin natin yung mga alaga dun sa baba. Ito naman yung higit sa 1.5 hektarya na hinuhulugan ko pa sa ngayon. Marami na tayong mga alaga dyan sa parting baba. Nabanggit ko nga dati na madalas ay binabaha yung dulo nito, kaya hindi ako nagtatanim ng palay. Yung mga katabi na ito, mga palayan niya. Tapos ang project ko naman na ginagawa dito sa ngayon ay yung pag-aalaga ng itik. At dyan sa baba ay meron na nga tayong inumpisan din ng mga itik. Para medyo makales gastos tayo habang pinapalaki natin yung mga itik, yung dulong parte nito, yung madalas talagang binabaha, tinatamnan namin ng kangkong. Dito sa ibabaw na parte, bukod sa mga mangga, meron tayong asola, saging, meron din tayong tanim na Madre de Agua. May iba-ibang tanim din ako ng mga prutas dito. Actually, maganda nga rin ito gagawing tourist farm dahil ngayon napakaganda rin po ng view dito. At yung hangin dito ay napaka-presko galing doon sa mga palayan. At habang bumababa nga tayo dito, kitang-kita natin yung mga bundok na nakapalibot dito sa may palayan. Diyan sa baba po, meron din bukal ng tubig at pwede nga rin dito magpalawak din ng fish pond. Kailangan lang medyo taasan ng pilapil at merong net na nakapalibot. Na kahit bumaha man ng mataas, yung mga isda ay hindi makakatakas. Actually, sobrang dami kong plano dito. Budget lang talaga ang kulang. Pwede nga rin maglagay dyan ng pool para sa mga itik or pwede rin maglagay ng swimming pool para minsan ay dyan maligo. Napaka-presko po kasi ng tubig dito. At plano ko nga rin dito maglagay din ng kalsada pababa para kahit nakamotor or may sasakyan ay pwedeng bumaba dito. Maglagay din ng isang maliit na kalsada papunta doon sa pinakadulo nito sa may kangkungan para pag nanguha ng kangkong ay madali na lang, isakay na lang doon sa ating kargahan. At ayun na nga, pagkababa natin dito, ito po, kita nyo naman yung puno ng saging natin dyan, medyo lumalaki na. At itong bungad banda sa ibabaw, ito yung azola pond, sa baba naman kangkungan, dati ay fish pond na medyo natuyuan ng tubig dahil yung pinakapilapil niya nagbitak noong tag-init, kaya yung tubig nababawasan lagi. Siguro yung maganda dyan, sementohin na yung palibot ng fish pond kapag may budget na naman. Sa ngayon kasi medyo limitado pa yung galaw natin dito dahil nga hinuhulugan pa lang natin, so kailangan natin nagbabayad dito buwan-buwan. So yung mga itik natin, yan yung sinasabay muna natin. Pero yung iba pang plano nating projects ay hindi pa natin madaling magagawa, pero dahan-dahan natin gawin yan. Plano ko nga rin maglagay din dito ng piggery since dito nga ay malayo din sa bahay. So may parte dito na yun ang gagawin natin na farm, tas may parte din na pwede natin gawing pasyalan. So, medyo nakakahiyamang sabihin dahil nga sa napakalaki at napakadami nating plano dito, at depende na rin yun kung ano yung talagang matutupad natin sa huli. Dahil minsan naman yung mga ginagawa natin ditong paumpisa-umpisang pa isa-isa, ayan na may trial lamang. Kung hindi naman yan nagtatagumpay ay talagang lilipat na naman tayo sa ibang project na naman hanggang sa matunto natin kung ano talaga yung para sa atin at kung ano talaga yung akba at babagay sa ganitong lugar. Sa ngayon, ang unang project ko dito ay itik dahil nga doon sa resources din na meron dito, nandyan yung mga kuhol, mga suso, maraming mga damo. Nang malinis din yung area na ito, kapag nalambat na natin yung paligid nito ay para yung mga daga ay hindi rin maninirahan dito. Ito naman yung batch ng pinakauna kong mga itik. Ito yung project ko dati na pagpasok nga nitong taon ay nag-umpisa tayo na mag-incubate, tapos nung sumunod naman bumili ako mga sisiw. So ito naman yung unang batch ng sisiw na nakuha ko dun sa pinagbilhan ko. Malalaki na rin at meron pa nga pangalawang batch yan, nandun pa naman sa ibabaw, hindi pa natin binababa dito at maliliit pa sila. So yan naman yung bukal natin dito ng tubig. Ito yung pinaka main source namin ng tubig paakyat. At yung tubig din na pinagkuhanan natin para sa inuman ng mga itik, ito po, lagi pong dumadaloy ang tubig dyan sapagkat yan po ay napakalakas pong bukal. So dito naman, binababa natin dyan para makalangoy din yung mga itik natin dito at makainom din sila lagi ng presko na tubig. At dito pa nga lang sa itik ay napakataas pa ng plano natin dito. Gusto pa natin magtayo din dito ng building na talagang fix na bahay ng mga itik natin. May paitlugan na parte at meron silang pintuan para makakapasyal sila sa malawak na nilalambat natin na damuhan. Kasi plano ko rin dito, lambatin ko yung napakalawak na area hanggang dun sa pinakadulo. Tapos medyo tataasan natin yung pilapil para hindi na madaling maabot ng baha. So merong galaan yung mga itik, may fish pond tayong gagawin, meron tayong babuyan at meron tayong kangkungan. So marami tayong plano talagang gagawin dito. Nasa ngayon ay tingin ko ay hanggang plano pa lamang sapagkat wala pa tayong budget. So ang ating ginagawa ngayon, pinaka main focus ko nga rin ngayon dito sa lote, itong area na ito din sa lupang to, ay yung mga itik muna, yung mga baboy nga isa na lang yung iniwan ko dun sa ibabaw, tapos meron tayo dong ilang mga pabo lang, mga manok. Tapos ang pinaka main talaga nating focus ngayon is mga itik para hindi magsabay-sabay yung gastos tsaka yung trabaho. Nang maging sulit din yung pagpapalaki natin ng mga itik ay doon tayo sa minimum na medyo maging sulit naman. So 200 na babaeng sisiw ng itik yung in-order ko. Tapos meron tayong mga nahalo din dito mga lalaki. Yung ibang mga lalaking itik kasi binibigay din nung pinibilhan natin, kaya talagang marami yung itik na pinapalaki natin sa ngayon. Nanghihinayang din kasi tayo dun sa mga lalaking itik. Kaya halos
Inaabot to ng 300 mahigit lahat kasama ng mga babae at lalaking mga itik natin. Which is pwede naman natin palakihin yung mga lalaking itik at pwede naman natin pang ulam yun. Kung sakali, magtitira lamang tayo ng sapat na ratio para dun sa dami ng mga babaeng itik natin. Bali ay 1:8 yung gagawin kong ratio sa itik ko dito. Tapos mag-ialaga din ako ng hiwalay ng mga lalaking itik pa. Para kapag mabawasan man yung mga lalaking itik natin dito na sinasama sa mga babae, ay pwede tayo magdagdag pa rin. Sa maganda dito ang panlambat din kapag medyo maliliit yung mga itik natin, mga sisiw pa lamang, yung going to 1 month or 2 months old pa lang, ay maigi na yero yung ilagay natin. Kasi yung naglalagay ako dito, interlink na may maliit na butas pero nakakalabas pa rin sila. So mas maganda pa rin talaga yung yero. Pero pagka malalaki na sila, maganda rin yung interlink kasi mas matibay naman yun kumpara sa yero. Sa ngayon naman, ito pinapakain natin ay nagmimix tayo ng feeds tapos kangkong dahil nga dito sa mga itik na ito ay palakihin pa lang, hindi rin natin po pwedeng patabain. Dahil kapag sobrang mataba naman yung mga itik natin ay nagiging cause daw yon ng hindi na sila nakakalakad, nalulumpo sila dahil ngay sobrang taba. So kailangan yung sapat lamang, sakto lamang. So far naman itong mga itik natin ito yung pinaka-trial natin. Ang pakain ko dito medyo konting feeds lang. Isang takal nga lang ng feeds ito. Tapos sinahalo ko dati lagi ay yung azola. Tapos yung sumunod naghalo kong kangkong. Tapos ngayon nga medyo kumunti yung azola, feeds at kangkong yung pinaghalo-halo ko, yun yung pinapakain ko dito habang pinapalaki sila. At yung kanina mga itik, yun yung ini-incubate ko, yung binibili kong mga itlog dati, tapos ini-incubate ko. So yun yung mga napisa, yun yung napapalaki natin. Ito naman yung batch na ito naman yung binibili natin sisiw na mismo, doon sa nag-alaga ng itik na malapit dito sa amin. Taga doon lang sa may Magasawad, dito sa Isis Polanco. So ito yung unang batch na nakuha ko sa kanya, which is nasa higit 100 din dito kasama yung lalaki. Pinaghalo-halo ko dito yung unang batch. At meron pa akong bagong batch naman ito, yung second batch kong nakuha doon sa kanila, which is medyo malalaki na rin sa ngayon. At dito nga po ngayon temporarily naglalagay ako dito ng makina na di battery, which is kinakabit ko yung rechargeable na battery para magkaroon ng tubig sila na presko. O yun yung ginagawa natin dito. Pero plano ko dito maglalagay ako ng solar na pump para yung tubig tuloy-tuloy kapag mainit, or maglalagay dito yung battery, meron pa rin tuloy-tuloy na tubig na laging bago yung umakyat dito. Kasi etong time na ito tuwing nandito magpapakain ako, doon lang ako nagpapalit ng tubig. Tapos yung mag-iiwan na ako ng tubig dyan, which is minsan nagpuputik na talaga. So siguro yun yung naging cost din. Kaya minsan may mga namamatay din tayo yung mga sisiyo ng itik. So yun naman yung plano kong susolusyonan. Nag-order nga rin po ako ng isa pang klase ng pump na mas mahina kumain ng kuryente para kaya yung ating solar panel na nandito. Meron naman ako ng mga existing na mga solar panel na rin. Meron na rin akong mga pump actually, pero yung pump natin medyo malakas sa kuryente. So may nag-order tayo ng mas maliit na klase ng pump na kahit papano may tulo ng tubig lagi para laging may preskong tubig. Yun yung ating goal dito. At isa rin sa kailangan natin bantayan dito sa mga itik, sa obserbasyon ko din, ay dapat panatilihin nating merong parte na tuyo kung saan doon sila tumatambay, doon sila natutulog. Hindi yung laging basa yung area kasi yun daw ay nagkukos din ng pagkakalumpo ng mga itik. Yun ay inaaral din actually natin bago natin pinasok ito. Marami tayong inaalam din, nagre-research din tayo, nanonood tayo ng mga video patungkol sa pagpapalaki ng mga sisiw. So try natin i-apply dito, which is yung pinapanood natin hindi pa lahat ay nandun. Kailangan sa actual mismo marami pa tayong matutunan. Dito nga marami akong napapansin, marami tayong natutunan at marami tayong naobserbahan na sabi nga dati, doon sa inuman din ng mga day old pa lang na mga sisiw, lagyan ng bato para hindi sila maligo. Pero sa naobserbahan ko, kapag marami sila, so kahit na may bato yan, kahit na hindi sila naliligo, nababasa pa rin sila. Dahil nga sa pag-inom ng mga sisiw, natutuluan yung mga kasama niya, pag pabalik-balik na sila doon, nababasa. Which is hindi rin maganda doon sa mga day old pa lang. Kaya ginagawa ko noon, ay tinatanggal balik ko yung tubig nila. Halimbawa, makainom sila, tanggalin ko, tapos maya-maya ibalik ko na naman yung tubig. Medyo matrabaho lang yung ginagawa ko. Pero sa iba naman, marami naman din nagsabi, okay naman daw sa kanila kahit hindi nila tinatanggal balik, nilalagyan lang daw nila ng bato para hindi nga daw makaligo. Pero dun sa obserbasyon ko kasi dito sa amin, siguro ay sa init din nung area na pinaglalagyan ko, ay ayun na nga, nababasa sila. So napapansin ko rin kasi pagka nababasa na yung mga sisiw, yung medyo mahihina ay namamatay. So sobrang sayang. So yun yung ginagawa ko nilang, tinatyaga ko na lang na
tanggalin, tapos ibalik na naman kapag kailangan. Kaya't kahit papano, medyo konti lang yung naging mortality dito sa mga sisiw natin ng itik. At dito nga rin, ito yung naka-interlink ko na area, which is nilagyan ko ng net, tapos nilagyan ko rin ng mga sako yung kabilang parte. Kasi yun nga, dati lumulusot pa sila nung pagkalipat ko. Kasi yun ay nasa 3 linggo pa lang sila nung pagkalipat ko dito. Lumulusot sila doon sa interlink na may 2x2 yung butas. At dati nga, sinakop ko pati baba yung lambat nito, kaya lang doon sa nagpuputik sa baba yung mga tubig-tubig, doon sila naliligo at naiinom. So hindi sila masyadong umiinom dito sa may kawayan na may tubig. Kaya ginawa ko, yung pinakababa sinarado ko, tapos sa medyo paslop pa rin, no, yung kanilang tubigan may paslop pa rin na parte para yung tubig na nangalaglag ay diretso doon sa labas para iinom sila dito sa may kawayan. At pansin nyo nga rin, may gansa tayo dito. Yung gansa naman, yan yung tagabantay dito para kapag may tao, may ibang hayop na lumalapit dito, siya yung mag-iingay. Kahit paano medyo matrigger niya yung hayop para lumayo at hindi sila gagalawin. Plano ko nga rin dito maglagay din ng aso at naglagay nga rin ako dito ng CCTV para ma-monitor din natin kung meron mang pangyayari. Kung halimbawa mawala na mga sisiw or may dumali, ay may chance na ma-monitor natin, makita natin, ma-playback kung ano man yung maging sitwasyon dito. So ayun, kahit na ito, pids at may kangkong ay binibigay natin, ay talagang malakas sila kumain. Ganon kagaling ito mga sisiw natin ng itik dahil hindi sila maarte. At isa nga rin sa naging consideration din natin maging dito sa kanilang housing, itong bahayan nila na simple. Trapal lang po yan ginamit natin na may kawayan yung kanyang pinakahaligi. No, sa ilalim ito ng puno ng mangga. Dahil dito nga po ay malilim, malamig. So dito natin sila nilalagay. Tapos may parte din na nasisikatan ng araw para mabilis din natutuyo itong nagpuputik na parte na ito. Sa ngayon ay ganito pa lamang yung ating simpleng lagayan sa kanila. Hindi natin alam kung ano pa yung maring ma-improve pa natin dito. At ito sa ibabaw, ito naman yung mga sisiw ng itik na second batch. Ito yung mga second batch na medyo maliliit pa na siyang hanggat mari ay pahabulin natin to doon sa mga sisiw natin na yon para pwede na natin silang pagsamahin. Ito, puro mga babae naman ito at nakahiwalay yung mga lalaki dito. So ito, araw-araw nating pinupuntahan, umaga, hapon, para pakainin sila. Dinadamihan lamang natin yung feeds nila, tapos tubig kailangan natin laging palitan. So dito medyo malawak kasi plano ko nga medyo palakihin muna sila dito bago ko sila ibababa doon sa baba. Dati kasi nagsisiksikan na yung mga sisiw ng itik, kaya nung medyo lumaki na sila at nagsisiksika na, binababa ko na sila agad doon sa baba kahit hindi pa kompleto yung mga balahibo nila, yung kanilang mga pakpak. Pero sa ngayon, goal ko dito, medyo lumaki muna. Dito nga, pure feeds yung binibigay natin dito para kahit papano mahabol nila yung mga nauna. Weeks lang naman din po yung difference sa kanila. No, hindi kasi mapagsabay-sabay nung incubator nung ating pinagbilhan ng sisiw dahil nga may suki din siya nung balot. No, mayroon ding mga bumibili sa kanya ng balot, so hindi niya kayang pagsabayin yun lahat ng mga itlog kasi hindi naman yun magsalang siya na halimbawa 200 yung order ko, hindi naman siya makasalang ng 200 din piraso tapos purong babae yun. Minsan 200 piraso na salang niya, kalahati lamang doon ang lalaki. So kung halimbawa mga 500 piraso isasalang niya, so doon pa may chance na mabuo niya yung 200 na sisiw ng itik, which is napakarami na kailangan niya isa lang, at yung kanyang incubator ay marami ang kailangan ng space at hindi siya makakaproduce palagi noong kanyang negosyo ng balot. No, pero dito sa atin, yun din yung mga plan natin sa future. No, sana makapag-produce tayo ng itlog, no, makapag-produce tayo ng balot kasi doon nga sa kanya maganda yung kanya nagiging kitaan dahil nga doon sa kanyang mga diskarte. No, kahit medyo kaunti lamang, nasa 400 piraso yung kanyang mga babaeng itik, pag yung lahat naman ng itlog, hindi man na 100%, mga 90%, 95%. At yung gastos niya doon sa duck layer feeds, isang sako daw per day yung kanya nagagastos doon. Pagka niles niya naman lahat ng expenses doon sa kanyang pinagbenta ng itlog, ay meron pa rin siyang tira na maganda pa rin. No, at hindi lamang kasi itlog, talagang mga balot o mga sisiw yung kanyang binibenta. Ito naman natin, sana darating ang panahon ay mapapa-improve pa natin lalo. No, so ito yung update muna natin dito sa mga itik natin. Ito yung pinaka-latest natin mga sisiw na siyang idadagdag natin, ibababa na naman natin to sa baba pag malalaki na sila. So ayun po, muli po sa inyong lahat, maraming salamat po.